Kung sumakit na ang ibabang bahagi ng likod o bandang lumbar mo, malamang naranasan mo na ito. May mga araw na pagising mo ay parang ayos lang ang likod mo. Pero may mga araw din na matigas, mabigat, parang barado. At normal lang na kapag nararamdaman mo na ang paninigas o kirot, nagiging maingat ka na sa paggalaw, iniisip mo na baka lumala pa ito kapag nag-ehersisyo ka. Baka nga nasubuan mo na rin ang ilang mga ehersisyo na masakit o hindi komportable para sa'yo at naisip mo, hindi para sa akin ang pag-ehersisyo. Gusto ko maintindihan mo agad ang mahalagang bagay na ito. Madalas, ang problema ay hindi naman talaga ang ehersisyo mismo, kundi ang pagsisimula ng pag-ehersisyo, lalo na kung masyadong komplikado ang ehersisyo kapag ang likod mo ay maselan o masyadong pagod. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang isang napakasimpleng routine. Progresibo ito para sa bandang lumbar o ibabang bahagi ng likod. Ginawa ito para sa mga araw na mas maselan ang pakiramdam ng likod mo. Para magawa mo ito sa bahay lang. At unti-unting may balik ang tiwala sa pag-ehersisyo at syempre sa iyong katawan. Una sa lahat, magsisimula tayo sa pag-upo na ang mga paa ay nakalapat sa sahig at ang mga kamay ay nasa harap ng mga tuhod. Maaring bahagyang nakakurba ang bahagi ng ibabang likod, pero siguraduhin na ang iyong puwitan ay maayos na nakalapat sa sahig. Ang ibabang likod ay bahagyang gumagalaw dahil sa pagkiling ng balakang. Pwedeng ilagay ang kamay sa harap o dito kung saan mas madali ang ehersisyo. Magfo-focus tayo sa dibdib. Gusto kong itulak mo ito pataas hanggat kaya mo. Itaas mo papunta sa kisame at itaas mo pa ng husto. Kapag ginawa mo ito, umaarko ang ibabang likod o umiikot ang balakang paabante kaya na-activate ang lahat ng kalamnan sa gilid ng gulugod. Panatilihin ng ilang segundo tapos kabaligtarang galaw at ilubog ang dibdib. Papaloob, binibilog ko ang likod na nagre-representa ng paggalaw ng pagyuko at ito ay kinokoordina natin sa paghinga. 10 ulip, huminga ako ng malalim, inilalabas ang dibdib habang umaangat at tinutulungan ng kamay ko ang paggalaw sa ibabang likod. Bitawan, paikutin ko ang aking gulugod hanggat maaari. Isa, huminga ako. Inilalabas ko ang dibdib, tumatayo ako ng tuwid na tuwid. Huminga palabas, paikot. Huminga ako. Paatras, 2. Tumingin ako sa kisame, itinataas ang dibdib. Huminga palabas at binibilog ang likod paatras. 3. Bitaw. 4. Sabay nating ginagawa ang pagpapakilos at malalim na pagigting ng kalamnan. 5. 6. Binibilog ang likod paatras. 7. Huminga ako habang nasa taas. Paikot pabalik. Magpapalit tayo ng kamera. 8. Kukunin ko sa taas. Binibilog ko. 9. At 10. Magaling. Maaring mapagod ng kaunti ang gitnang bahagi ng likod ko, kaya sumasandal ako gamit ang kamay at nagpapahinga ng kaunti ang gulugod. Ang susunod na ehersisyo ay paghihiwalay ng balakang kung saan itataas muna ang isang balakang tapos ang kabila. Kung mapapansin mo, sa kuha mula sa likod, nakasandal ang 2 pisingin ng puwit ko gamit ang 2 iskyunes na matitigas na buto sa ilalim ng balakang. Itataas ko ang isang pisngi ng puwit, isa sa mga iskyones, para makadaan ng papel na 1 milimetro lang taas. Magdudulot ito ng pagkakiling sa gilid ng ibabang bahagi ng likod ko. Tapos uulitin ko sa kabila. Siyempre, hindi naman lagi nandyan ang mga kamay para tumulong. Palaging nasa harap, ilalim ng tuhod o saan mo gusto. Gawin natin sa kaliwang bahagi. Tingnan mong mabuti, iniarko ko ng kaunti likod ko. Umaangat na ang kaliwa kong puwet, may kontra sa abs at lumbar, lalo sa kaliwa. Kailangan lang ng kaunting suporta. Suporta sa kaliwa na yon sa kanan. Inaangat ko ang kanang puwet. Magpapalit ako ng kamera para mas makita mo ito ng maayos. Kumusta dyan? Ayan, tama yan. Iniangat ko ang kanang pisngi ng puwit ko at naipapasok ko ang kamay ko sa ilalim 1 milimetro lang. 2.
Subukan naman natin ang kaliwa. Pagbaluktot ng gulugod sa tagiliran, sinusobrahan ko ito ng husto para makita mo ng maigi. Suporta sa kanan. 4. Ipinapasok ko ang kamay na yan sa ilalim mismo ng puwitan. Ipapakita ko kung paano gawin, ayos? Hindi mo kailangang ipasa kamay mo. Gawin natin sa kaliwang side. Napakagaling. 5. 4. Suportahan ang kanan. Kailangan mo ng tamang kontrol sa balakang para dito. Balance. 6. Sige na, 4 na lang. Hindi naman ako masyadong humihini. Kaliwang bahagi. Pansinin kung paano ito humiwalay. Suporta sa kanan. Tingnan kung paano lumilihis ang gulugod ko. 8 o 6, hindi ko alam. Oo, 8 nga. Sige, sa kaliwa na lang. 9. Sa kanan. 10. Gagawin ko pa ng isa sa bawat gilid. Kung sakaling nagkamali sa bilang. Kaliwa. Susunod na suporta. Kanan. Napakabuti. Humiga ulit tayo sa tagiliran. Ipatong ang mga kamay sa likod para mag-relax. Huminga tayo ng 2 beses. At ngayon, gagawa tayo ng ehersisyo para sa pag-ikot. Napakabuti, napakaganda. Gusto kong iunat mo ng buo ang iyong kanang binti sa sahig. Hayaan ang kaliwa na nakabaluktot ang tuhod ng 90 degrees. At mula sa posisyong ito, ayos ba? Itaas mo ng konti ang dibdib mo. Ayokong manatili ka dito na nakayuko. Ipagdikit natin ang kanang siko sa panlabas na bahagi ng kaliwang binte. Gagamitin ko ang suporta bilang pingga para umikot at tumingin sa likod na may matinding pag-ikot sa ibabang bahagi ng likod. Pwede mong ilagay ang kaliwang kamay paatras o paabante. Kung saan mo gusto para mapadali ang ehersisyo. Pero ang mahalaga ay dito, ang siko na nakadikit, umiikot at nagbibigay pingga para makatingin sa likod. Gagawa tayo ng 6 na paghinga. Mag-relax tayo, tumingin tayo sa harap, ilabas ang hininga. Ibabalik ko ang tingin na yon hanggang kaya ko. 1. Dito natin mararamdaman ang bandang ibabang bahagi ng likod. Itong bahagi at yung kabila mas malabo. 2 rin, umaabot din sa itaas ng likod ko. Dahil sobrang gumagana ang pag-ikot na yan. 3. Bitawan natin. 4, 5. 5. Itinutulak ko gamit ang siko ko. At 6, tinitingnan ko ng maigi sa likod. Palit ng paa. Ang kaliwa ay iniunat papunta sa kanan. Naka-flex ng 90 degrees. Inilalagay ko ang kanang kamay ko dito sa likod. Ang kaliwang siko ko ay tatama sa labas ng tuhod. Ayos ba? Ang kaliwang siko ay tumatama sa labas. Huminga ko, ilalabas ang hangin. Iikot ng paulit-ulit, sumusuporta ang paa ko. Titingin ako sa likod. 1. Huwag mag-alala kung mas umiikot ang isang panig kaysa sa kabila. Ayos ba? Normal lang yan. Ako halimbawa, dito hindi ako umaabot ng malayo. Mas mahirap talaga sa dulo kaysa sa kabila. At ayos lang yan. Hindi talaga simetriko ang katawan natin. 3, sige 3, pabitawan, itulak gamit ang siko. 4. Itulak gamit ang siko. 5. Itulak gamit ang siko. At 6, napakagandang ehersisyo ng pag-ikot, nire-relax ko ng kaunti ang likod ko. Pwede ba akong pumunta rito? Sunod, i-stretch natin ang quadratus lumborum, kalamnan sa pagitan ng balakang at tadyang na kapag tense ay nagdudulot ng sakit sa ibabang likod. Para dito, tingnan mong mabuti. Iuunat ko ang kanang binti at ilalagay ang kaliwang paa, ang kalampakan ay dikit sa tuhod. At mula rito, gagawa tayo ng 2 bagay gamit ang aking mga kamay. Tingnan mo, ang kanang kamay na tumutugma sa kanang binti, iuunat ko, ilalagay ko ito dito sa likod sa isang gilid. Ang kaliwang braso naman, ilalagay ko sa labas ng binti. Ayos ba? Sa labas ng binti, bakit natin ginagawa ito? Siyempre, para maunat ang bahagi nyon, kailangan nating gumawa ng kaunting pag-ikot na mahirap hanapin pero pwedeng magbigay ng magagandang resulta.
Mula rito, inilalapit ko ang dibdib sa tuhod. Mararamdaman mo ba ang paggila sa likod ng binti mo? At pansinin mo, dahil sa kaliwa kong kamay na nasa pwesto ng pag-unat, itataas ko ang kaliwa kong balikat ng pinakamataas na kaya ko. Buksan ang tadyang na ito at damin ang kapit sa quadratus lumborum, okay? Tara, gawin natin ito. Huminga tayo at gawin ang 6 na paghinga. 1, 4, 2, tuwing naglalabas ako ng hininga, tinaas ko ang kaliwang balikat at inilapit ang dibdib sa kanang tuhod. 3, magpapalit tayo dito. 4, 5, 6, isa pa. Maganda ito, bagamat mahirap pagsamahin, nagbibigay ng magandang pakiramdam. Tingnan mong mabuti, hindi ako gagalaw. Gagalaw ako para makita mo, pero wag kang gagalaw. Ilagay ang kanang kamay sa kanang tuhod at kaliwang braso sa likod ng ulo. Gagawa tayo ng ersisyo sa pagbaluktot patagilid. Yuyuko ako, ididikit ko ang siko ko sa antas ng kaliwang tuhod at pagkatapos ay itataas ko ang siko na yon ng pinakamataas para mabuksan ang buong kaliwang bahagi ng tadyang. 1, inabot ko pababa saka hinihipo ko sa may tuhod sa itaas. 2, kinukuha ko sa ibaba, idinadampi ko ang siko, tapos binibitawan sa itaas. 3, kung di mo maidampi rito ang siko, ayos lang, pwede kang huminto sa gitna. Ang mahalaga, buksan sa itaas, sa itaas, sa itaas, sa itaas, sa itaas. 4, sige, 2 na lang. Dumadampi tayo. 5, dumadampi tayo. At 6, ayos na ayos. Dapat medyo napagod na ang likod mo sa mga oras na ito. Gagawin natin ang pareho sa kabilang side. Iuunat ko ang kaliwang binti ko. Ibubuka ang kanang balakang para dumikit ang talampakan ng kanang paa sa loob ng hita. Mula rito, 2 bagay ang gagawin gamit ang mga kamay. Ilalagay dito ang kaliwang kamay. Ang kanang kamay ay ilalagay dito sa labas. Sinusubukan kong ilapit ang katawan ko sa tuhod, pero kasabay nito, itataas ko ang kanang balikat ko ng todo para maunat dito. Sa kanang ribcage. Ayos ba? Tara, simulan na natin. Lalangap ako. Huminga ako palabas, yumuko sa tuhod, at tinaas ang kanang balikat. Binubuksan ko ang bahagi ng tadyang. 1, pinapapaluwag ko, yumuyuko ako, at itinataas ko ang aking kanang balikat pataas. 2, 3, 4, 3. Hay! 4. Sige, huling 2. Inilalabas ko ang hininga, inilalapit ko ang dibdib ko. Itinaas ko ang kanang balikat ko. Pinakamataas na kaya ko, 5. Bitawan natin. At 6. Magaling. Ilalagay ko ang kaliwang kamay sa kaliwang tuhod at ang kanang kamay sa batok. Ididikit ko ang siko sa tuhod na yon. Pagkatapos, itataas ito hanggat kaya. Ayos? 1. Ang siko ko ay dumidikit sa ibaba, tapos itataas ko ito hanggat kaya ko. 2. Ididikit ko ulit ang siko sa ibaba. At pagkatapos, taas, 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 taas. 3. Dumidikit sa ibaba. At bibitawan. 4. Ididikit ko sa ibaba. At pakawalan at itaas. 5. Ididikit ko sa ibaba. Bitawan at itaas. 1 pa. Idikit sa ibaba, bitawan at itaas, buksan. Gawin ang lahat ng makakaya para maunat ang kanang bahaging ileogostal.
Napakaganda. Napakagandang trabaho sa pag-unat at paggalaw. Ngayon, lilipat tayo sa isang mas aktibong ehersisyo. Mas mahirap ito dahil babalik tayo sa parehong posisyon kanina. Nakalapat ang mga paa at puwitan sa sahig. Hahawakan ko ang mga binti ko sa likod mismo ng mga tuhod. At mula dito, tingnan mo, itataas ko ang aking mga paa at basta panatilihin lang ang posisyon. Na pinapalakas natin gamit ang katatagan ng ibabang likod. Gusto kong huminga ka ng malalim. Nailabas mo ang hangin. Mag-focus ka at panatilihin ang posisyon. Kung okay lang sa'yo, tingnan mo, itataas ko ng kaunti ang dibdib ko para hindi masyadong nakabilog ang likod ko. Para mas hamunin ang hersisyo, gagawa tayo ng 6 na paghinga na hindi sumasayad ang paa sa sahig. Huminga tayo. Isa. Dalawa, tatlo. Tatlo. Apat, pansinin mong hindi pa rin sumasayad ang mga paa ko sa lupa. Trabaho ito para sa malalim na katatagan. 5, sige, isa pa. At 6. Perpekto, ilagay natin ang mga paa sa sahig. Sa antas ng banig, siguraduhin na ang talampakan ng mga paa ay magkalapit o halos magkadikit. Depende ito sa galaw ng balakang mo. Ang iba ilalagay malayo, ang iba malapit. Ayos lang yan. Palagi magtrabaho ayon sa iyong kakayahan. Gusto kong hawakan mo ang mga daliri ng paa gamit ang iyong mga kamay, itaas mo ang iyong dibdib hanggat maaari. Sa paggawa nito, mararamdaman mo na ang kaunting pagbanat sa bahagi ng mga adductor at kaunting pagbanat din sa bandang gitna ng likod. Mula rito, hihinga tayo at maglalabas ng hangin. Gusto kong ilapit mo ang dibdib mo sa paa, pero mag-ingat na huwag i-round ang likod. Ilabas ang dibdib para tama ang posisyon at hilahin mula balakang, okay? Ilabas natin ang dibdib pataas at mula doon, ilapit natin ang katawan natin papunta sa mga paa. Gawin natin yan, huminga tayo. Ilabas ang hangin. Isa. At tutulungan natin ng kaunti gamit ang mga kamay para maramdaman ang pagbanat sa loob na gilid ng ating mga binti. 2. Huminga palabas, dibdib pataas. 3. Huminga tayo palabas, dibdib pataas. Huminga tayo palabas. 4, sige, 6 lang ang gagawin natin. Huminga tayo palabas. 5. At sa bawat paghinga palabas, subukan mong abutin pa ng kaunti. Ilapit ang dibdib mo nang hindi masyadong pinapabilog ang likod papunta sa mga paa mo. At 6, napakagaling. Hihiga ako ng patihaya. Kukunin ko ulit ito. Tatapusin natin sa pinakamahinahong bahagi ng programa. Sa huli, naging matindi rin pala kung tutuusin. Dito, uumpisahan natin sa paikot na galaw sa ibabang bahagi ng likod. Magandang ehersisyo para mabawasan ang sakit o kirot. Gusto kong ilapit mo ang kaliwang tuhod sa kaliwang balikat at ang kanang tuhod sa kanang balikat. Siguraduhin nakaturo, pataas ang hintuturo, tapos gumawa ng malalaking paikot na galaw. Tingnan mong mabuti, gusto kong gumawa ng isang napakalaking bilog papunta sa kaliwa, pababa, pakanan at pataas. Kung ano ang kaya ng mga braso ko, papunta sa kaliwa, pababa, pakanan at pataas. 2. Pwede kang gumulong sa pelvis mo, pero panatilihin ang pagitan ng tuhod. 3. 4. 4. Gagawa tayo ng 10 bilog sa isang direksyon. At 10 bilog naman papunta sa kabilang direksyon. 4. Ilan ang nagawa natin? 5. 4. 4.
Operasyon ay 7. Parang gusto ng mga hintuturo mo na iguhit ang pinakamalaking bilog na posible. 8. Ano ang kaya mong gawin? 9. Huling ulit. At 10 na, pero mag-ingat, hindi pa tapos. Ngayon, gawin natin ang 10 ikot sa kabilang direksyon. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. At 10. Napakagaling. Kung ginawa mo ito kasama ko, malamang unti-unti kang bumaba. Iyan ang mahika ng mga bilog. Ngayon, tatapusin natin sa isang stretch na may pag-ikot. Mula napakadanda. Panoorin mo mabuti. Iunat mo ng buo ang kaliwang binti mo. Sunod, iikot mo ang katawan hanggang dumikit sa sahig ang kanang tuhod at ang paa ay nasa likod dito nakasabit sa antas ng tuhod. Ililipat ko ang isa pang kamera para makita mo. Ito ay nakasabit mismo sa antas ng tuhod. Ang kaliwa kong kamay ay ilalagay sa labas ng tuhod. Huwag masyadong ibaba ang tuhod para maabot mo ito. Itaas ng kaunti pero siguraduhing nakasabit pa rin ang paa. Ilagay ang kanang braso sa 90 degrees at huminga mula rito. Habang humihinga ka palabas, buksan ang dibdib at ibabang ka ng braso hanggat kaya. Ilapit ang siko sa sahig. Malamang, hindi mo ito maaabot o mahawakan. Ganito mangyayari dito. Kapag umiikot ka, aangat ang kanang tuhod, kaya nilalagay ang kaliwang kamay doon para hindi gumalaw. 6 kada gilid, huminga ako. Pinapapaluwag ko ang tensyon at humihinga palabas. Susunod na tuhod, tama, dapat. Tensyon, humihinga ako palabas, dagdag na tensyon. Susunod na ehersisyo. Ang 3. 4. 5. 6, dahan-dahan akong bumabalik sa dating posisyon. Ganon din ang ginagawa ko sa kabila. Inuunat ang kanang binti. Naka-flex ang kaliwang binti. Iikot ako. Anong camera gamit ko? Perpekto. Hanggang sa tuluyang dumikit ang kaliwang tuhod ko sa sahig. Kapag dumikit na ang kaliwang tuhod ko sa sahig, magpapalit na ako ng kamera. Ilalagay ko ang kanang kamay sa labas ng tuhod at ang kaliwa ay nakabukas sa labas. Mula rito, ulitin natin ang galaw na ito. Huminga ako ng malalim at ilalabas ang hangin. Ikot, 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 ikot. At ibubuka ko ito para mailapit ang sikong ito sa sahig hanggat maaari. Ano ang mangyayari? Pwedeng mas limitado ang isang panig mo. Para sa akin, mas mahirap ito. Mas lalong kailangan pagtrabahuhan ito. 1. Huminga ako. Inalis ang tensyon. Huminga palabas. Itinutulak ko gamit ang siko para dagdagan ang tensyon. Tandaan, huwag ilayo ang kaliwang tuhod. At ang paa ay kailangang nakaangkla ng tama sa likod ng tuhod ng nakaunat na binti. 2. 3. 4. 5. At 6, magaling. Ikot ulit ako. Hihiga ako ng patihaya. Humihinga ako. Isang kumpletong routine ito. Nagtrabaho tayo sa stability, nagtrabaho tayo sa mobility, nagtrabaho rin tayo ng ilang mga ehersisyo na medyo mahirap. Hindi lang ginhawa at pag-uunat ang ginawa natin. Pinalawak din natin ang hangganan at kakayahan ng likod mo. At iyan talagang mahalaga pagdating sa pagtanggal ng sakit. Hindi lang ngayon, kundi pang habang buhay.
Huminga tayo ng huling beses. At dito tayo nagtatapos. Kung sumabay ka sa akin sa ehersisyo sa video, mapapansin mong mas maluwag at aktibo ang ibabang likod mo. At mas ramdam mo ang kontrol at ginhawa. Ito mismo ang hinahanap natin. Mas maraming galaw na may kumpiyansa at mas kaunting takot. At syempre, sana may bahagi mo rin ito sa mga taong nangangailangan nito. Salamat sa panonood hanggang dulo ng video. Sana magkita tayong muli sa isa pa sa aking mga video.